Good day mga bossing, ito na naman po, may bagong labas na naman si Yamaha na version ng Aerox. Sa Indonesia po ito. Alright, clear ko lang po, sa Indonesia po itong version ng Aerox na to. Tatlong variant meron sila sa Indonesia, Cyber City, Standard, and itong bago is yung Connect ABS. So ibig sabihin, may mga improved specs yung bagong Aerox nila doon. Mas mataas din yung presyo, nasa 115,000 or 120,000 sa kanila. 2 peso, okay? So ito yung dalawang kulay, silver and black. Napakaganda nito mga boss. Yan mga bossing, ganda no? Ano ba mga in-improve dito or nagdagdag sila ng specs is actually yung itsura, pagka-futuristic ng upuan. Yan, tulad yan, maganda yung upuan. Yung side fairings niya, medyo mas matapang tignan, parang hawig sa sniper no? 'Di ba? Tapos yung pinakamalaking bagay talaga dyan mga boss is yung shock sa likuran, 'di ba? Dual naman na yung shock ng dating Aerox or yung mga ibang version na mas mura, pero yung latest version ngayon sa Indonesia is may sub-tank na yung rear shock absorber nila na dual. So mas maganda talaga tignan, naka sub-tank na. Yung speedometer full digital sporty style, ayan, may Y-Connect na. So isa din yan sa inad nila dyan sa bagong Aerox na nilabas nila. So ang SRP na ito sa kanila is nasa 115,000 ata or 120,000, mga ganun. So sa atin syempre kung sakaling ilalabas to, kung ilalabas man, malamang nasa 150 plus to, 'di ba? Kahit yun lang ang dinagdag, yung Y-Connect tsaka yung rear suspension na naka-sub-tank dual. So same pa din naman, meron pa ding charging port for cellphone, malaki pa din yung compartment, kasya yung full face. Ayan, same pa din, 5.5 liters. Yun din naman ata yung sa dating Aerox. So naka ABS yung harap. So yung napansin ko lang dito is bakit kaya hindi naglalabas ng Aerox na dual disc brake na tapos dual ABS na din. Tapos ETCS na rin nila kasi meron naman din silang murang variant, 'di ba? Sa Pilipinas meron ding variant ng V1, V2. So sana maglabas sila ng may variant na may TCS, dual ABS, 'di ba? Tapos dual disc brake kasi ganun din naman eh. Unti-unti silang nagtataas ng presyo, ang masakit nun. Yung price lang yung tumataas, yung specs halos paunti-unti lang nila ini-improve. So sana lumabas yung ganyan sa Pilipinas pero naka dual disc brake na, tapos dual ABS channel, tapos naka dual rear suspension with sub-tank, may Y-Connect, 'di ba? Tapos medyo taasan yung fuel capacity or gas fuel capacity like gawing 7 liters, 'di ba? Okay na 'yun, 'di ba? Kasi mas yung mga tao ngayon mas gusto ng improved specs, mas maganda yung pangmatagalan din, 'di ba? And naiiba na kasi yung road condition natin, 'di ba? Kaya mas kailangan ng mas safe na motor. 'Di ba? Tulad niyan, dual ABS channel, mas malaking bagay 'yon, 'di ba? So yan, nagsimula na sila sa rear suspension. Sana sunod na nila diyan dual disc brake and dual ABS with traction control, 'di ba? Yung nakaraang vlog nga natin mga boss, 'di ba? Na-vlog natin yung bagong labas na NMAX 155 na turbo or meron siyang shift adjustment ng speed. Tapos meron din siyang TFT display na may GPS or navigation, may music din, 'di ba? So ganun yung mga gandang upgrade dito rin sa Aerox sana kasi same lang din naman sila ng specs, 155cc. Sport version lang to and yung isa is cruising version, parang ganun. 'Di ba? Sana nag-add na rin dito ng TFT display, 'di ba? Pero yun nga hindi mo talaga makukuha lahat kasi parte yun ng marketing strategy nila. So hopefully kung lalabas sa Pilipinas tong bagong Aerox na to is makompleto na, 'di ba? Dual disc brake, dual ABS channel with traction control, 'di ba? Tapos TFT display na din kung mas okay, mas lakihan yung gas fuel capacity like 7 liters, 'di ba? Okay na okay 'yun kung lalabas to sa atin. Yan, tapos sa kanila may dalawang color to yung bagong Aerox na to. May silver at saka may black, 'di ba? And regarding naman sa prices na ito mga boss, ilalagay ko na rin dito yung price, kayo na lang mag-convert
kasi naka-Indonesian currency pa to. So convert nyo sa Pilipinas, pero malamang mag-i-increase to kung sakaling lumabas sa Pilipinas to. So malabo na halos similar yung presyo, lalo na sa specs. Alam mo naman ng mga Pilipino, nag-add ng konting specs, grabe yung dagdag sa presyo. So lagay natin dito sa last video yung prices, kayo nilang mag-convert. Yan, so yun nga, mas maangas talaga tignan tong Aerox, lalo nang may ganyan dalawang sub-tank rear suspension na siya. Tapos kung dadagdag pa nila na dual disc brake na rin with dual ABS and TCS, yun, kinumpleto na nila, diba? Okay lang kahit mag-increase sila ng price kasi deserve naman dahil kumpleto na yung specs ng motor, diba? Again, basic specs nito is single overhead cam, 4-stroke, 5.5 liters, 125 kg yung kanyang timbang, 155cc, fuel injected, disc brake harap, ABS, drum brake likod, walang ABS, walang TCS. So yun, tapos yung bago niya is yung rear shock absorber niya is naka sub-tank na dual. Yun ang in-improve niya, tsaka yung Y-Connect. Yan, so basically yun yung mga nadagdag lang naman, which is malaking bagay na rin yun, yung rear suspension na may sub-tank, improved na upuan, Y-Connect, and ABS yung harap. Ito yung mga prices niya mga bossing ng kanyang mga variant. So yung pinakamahal yung 155 connected ABS. Yan mga boss, again yung bagong Aerox na yan na 155 connected ABS version nila is sa Jakarta, Indonesia pa lang nilabas yan. So yan yung price nila, kayo na lang mag-convert and sana i-release din sa Pilipinas.